Mga kaibigan, naghahanap ng katotohanan, nakapos ka na ba upang isaalang-alang ang malawak, nagbabayad ng katahimikan bago ang bukang liwayway ng paglikha tulad ng alam natin? Sinasabi sa atin ng Genesis Kapitulo 1 versikulo 1, sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ngunit paano kung sinabi ko sa iyo na ang kwento ay hindi nagsisimula doon? Paano kung mayroong isang nakatagong kabanata, isang kosmiko na prelude sa pamilyar na salaysay nina Adan at Eva? Ngayon, sinisiyasat namin ang nakakaintriga na posibilidad ng isang mundo bago si Adan, isang mundo ng mga makalangit na nilalang, paghihimagsik, at isang cataclysmic na baha na muling nagbago ng mismong tela ng pagkakaroon. Galugarin namin ang enigmatic gap sa pagitan ng Genesis Kapitulo 1 versikulo 1 at 1:2 ang malalim na pagpos bago ang paglikha na alam natin. Isipin ito, isang malawak, hindi natukoy na panahon na inilarawan bilang ng walang anyo at walang bisa, isang pagkawasak na sumasalamin sa kasunod ng paghuhusga ng banal, isang canvas na naghihintay ng isang bagong obra maestra. Hindi lamang ito tungkol sa mga sinaunang alamat, tungkol ito sa pag-unawa sa saklaw ng kapangyarihan ng Diyos, ang lalim ng kanyang awa, at ang aming lugar sa loob ng grand, hindi nagbubuklod na drama na ito. Isaalang-alang ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita. Ang kaalaman ng Diyos ay lumampas sa oras. Nakita niya ang potensyal ng isang mundo bago ang paglikha nito, ang pagtaas at pagbagsak ng mga sibilisasyon na hindi nakikita, ang paghihimagsik ng mga makalangit na nilalang mga kaganapan na humuhubog sa mundong tinitirahan natin ngayon. Ang puwang na ito sa Genesis ay hindi isang aparato na pampanitikan, ito ay isang malakas na simbolo ng isang oras bago ang aming pamilyar na kwento, isang oras ng napakalawak na mga kosmikong kaganapan. Ang ilan ay nagmumungkahi ng walang porma at walang bisa, na estado tohu vavohu sa Hebreo nagsasalita ng isang mundo na nasira ng isang naunang kosmiko na kaganapan, isang banal na paghatol na napakalalim na iniwan nito ang lupa. Dinadala tayo nito sa nakakaintriga na konsepto ng anak ng Diyos, mga nilalang ng pinagmulang celestial na nagalak sa nilikha ng mundo. Ang kanilang kwento, na madalas na naibalik sa mga margin ng banal na kasulatan, mga bulong ng isang mundo na napapaligiran ng mga nilalang na higit pa sa ating pag-unawa, ang mga nilalang na lumakad kasama ang Diyos, ay pumili pa ng isang landas ng paghihimagsik. Ang aklat ni Enoch, kahit na hindi itinuturing na canonical ng lahat, ay nag-aalok ng isang sulyap sa nakalimutan na mundo, isang mundo ng mga tagamasid, ang mga anghel na nilalang na bumaba sa lupa, na sumisira sa banal na pagkakasunod-sunod. Ang mga tagamasid na ito, na hinihimok ng mga pagnanasa ay hindi kilala, na ikinasal sa mga kababaihan ng tao, na nagbibigay ng pagtaas sa Nephilim mga nilalang ng napakalawak na kapangyarihan at katiwalian. Ang kanilang tunay na pag-iral, isang testamento sa mga kahihinatnan ng pagtanggi sa banal na kalooban. Isipin ang bigat ng tulad ng isang paglabag, ang ripple effect ng kanilang paghihimagsik sa buong cosmos. Ang Nephilim, ang mga supling na ito ng mga tagamasid at kababaihan ng tao, ay inilarawan bilang mga higanti, nilalang ng napakalawak na lakas at kasamaan, na sumisira sa sangkatauhan at bumagsak sa mundo sa kaguluhan. Ang kanilang mga aksyon, isang kaibahan na kaibahan sa kadalisayan ng orihinal na nilikha ng Diyos, sa huli ay humantong sa nagwawasak na baha na isinalaysay sa Genesis, isang paghuhusga na tinanggal ang mga labi ng bumagsak na mundo. Ngunit ito ba ang unang halimbawa ng tunggalian ng kosmiko? Ang paghihimagsik na ito ay isang echo lamang ng isang mas malaki, mas sinaunang digmaan? Ang sagot, ang aking mga kaibigan, ay namamalagi sa loob ng mga layer ng banal na kasulatan at tradisyon. Mas matuklasan namin ang higit pa, paggalugad ng mga alamat ng mga nawalang sibilisasyon, pag-isipan ang posibilidad ng mga advanced na pre-diluvian na lipunan, at sinusuri ang katibayan na nagpapahiwatig sa isang mundo na mas matanda kaysa sa iniisip natin. Malulutas namin ang misteryo ng pagbagsak ni Lucifer, isang paghihimagsik na naghahula kay Adan, at isaalang-alang ang kahalagahan ni Adan bilang isang banal na countermeasure, isang beacon ng pag-asa na nakatanim sa isang nagwawasak na mundo. Susuriin natin kung paano si Jesus, ang huling Adan, ay hindi lamang ang mga pagkabigo ni Adan kundi ang mga pagkabigo sa kosmiko na nauna sa kanya. Ang landas sa unahan ay masalimuot, puno ng mga katanungan at paghahayag.
Kami ba ay mga manlalaro lamang sa isang kosmikong drama na nagsimula ng matagal bago ang ating sariling pag-iral sa lupa? Anong mga responsibilidad ang ating dinadala bilang mga nagmamana ng sinaunang salungatan na ito? Inaanyayahan kita na sumali sa akin sa paglalakbay na ito ng pagtuklas habang ginalugad namin ang nakalimutan ng mga kabanata ng paglikha, ang mga nakatagong katotohanan na inilibing sa ilalim ng mga layer ng oras. Mag-subscribe sa channel, buhayin ang iyong mga abiso, at sumali sa akin sa susunod habang patuloy nating binubuksan ang mga hiwaga ng kung ano ang umiiral bago si Adan. Pagpalain kayo ng Diyos. Ito si Marco, nag-sign off. Malalim nating suriin ang nakakainis na figura ni Lucifer, ang bumagsak na anghel, na ang paghihimagsik ay naghahatid ng isang mahabang anino sa salaysay ng paglikha. Ang kanyang pagkahulog, na madalas na ipinakita bilang isang solong kaganapan, ay maaaring mas mahusay na maunawaan bilang ang pagtatapos ng isang mas matanda, marahil kahit na primordial, salungatan. Isaalang-alang ang posibilidad na ang paghihimagsik ni Lucifer ay hindi lamang isang personal na gawa ng pagsuway, ngunit ang isang sintomas ng isang mas malalim na pakikibaka ng kosmiko, isang digmaan na nakipaglaban sa gitna ng mga makalangit na nilalang bago ang paglikha ng lupa. Marahil ang kanyang mga aksyon ay isang desperadong pagtatangka upang sakupin ang kontrol sa isang pre-umiiral na pakikibaka ng kuryente, isang paghihimagsik laban sa isang mapang api na rehimen sa loob mismo ng Divine Court. Isipin ang isang hierarchy ng langit, komplikado at potensyal na kamalian, kung saan ang ambisyon at pagtatalo ay kumalas sa ilalim ng ibabaw ng banal na pagkakasunod-sunod. Si Lucifer, marahil sa una ay isang pinapabura na pagkatao, ay maaaring nasaksihan ang mga kawalang katarungan, hindi pagkakapantay-pantay sa loob ng lupang ito ng kalangitan, na nagpapalabas ng kanyang sama ng loob at sa huli ay humahantong sa kanyang paghihimagsik. Hindi ito upang humingi ng paumanhin sa kanyang mga aksyon, ngunit upang magbigay ng isang mas mayaman, mas nakakainis na pag-unawa sa mga pagganyak sa likod ng kanyang pagkahulog. Ang kanyang pagsuway ay hindi lamang tungkol sa pagmamataas, maaaring ito ay isang komplikadong tugon sa isang sistema na napansin niya bilang hindi makatarungan. Ang aklat ng pahayag ay nagpapahiwatig sa mas malaking salungatan sa kosmiko na ito, na naglalarawan ng isang digmaan sa langit, isang pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama sa isang sukat na lampas sa pag-unawa ng tao. Ang digmaan na ito ay hindi lamang isang simbolikong representasyon, iminumungkahi nito ang isang nasasalat na katotohanan, isang salungatan na naghahula sa sangkatauhan at patuloy na sumasalamin sa pamamagitan ng tela ng pagkakaroon. Ang engranding salaysay na ito ay tumutulong sa amin na maunawaan ang mga kaganapan na nakapalibot sa paglikha ni Adan at Eva, hindi lamang bilang isang sariwang pagsisimula, ngunit bilang isang madiskarteng countermeasure, isang banal na interbensyon sa isang patuloy na digmaang kosmiko. Isipin si Adan, na inilagay sa Hardin ng Eden, hindi lamang bilang unang tao, kundi bilang isang pivotal figure sa mas malaking salaysay na ito, isang beacon ng pag-asa, isang kontra sa rebelyon, isang bagong simula sa isang cosmos na nabubulok ng salungatan. Ang kanyang paglikha at paglalagay sa Eden ay kumakatawan sa isang banal na tugon sa kaguluhan na nilikha ng mga nahulog na anghel, isang sinasadyang kilos upang maibalik ang order at magtatag ng isang bagong paradigma. Kung gayon, ang pagkahulog ni Adan ay naging isang trahedya na echo ng naunang cosmic rebellion, isang paalala ng pagkasira ng kahit na ang pinakabanal na mga plano. Ang pananaw na ito ay binabawasan ng buong salaysay sa Biblia, na lumilipat ang focus mula sa isang simpleng kwento ng paglabag sa tao sa isang grand cosmic drama, isang labanan sa pagitan ng mga magkasalungat na puwersa na patuloy na magbubukas kahit ngayon. Kami, sa esensya, na nagmana ng pakikibaka na ito, na nagdadala ng bigat ng mga sinaunang salungatan sa loob ng ating sariling mga puso at isipan. At ang pag-unawa sa kontekstong ito ay nagbibigay ng isang mas malalim na pagpapahalaga sa kahalagahan ni Hesukristo, ang panghuli countermeasure, hindi lamang laban sa mga pagkabigo ni Adan, kundi laban sa kosmikong paghihimagsik na naghula sa kanya. Isaalang-alang ang mga implikasyon ng kosmikong pananaw na ito sa aming pag-unawa sa malayang kalooban. Kung ang paghihimagsik ni Lucifer ay isang tugon sa isang pre-umiiral na kawalan ng katarungan, hindi ba nagmumungkahi ng isang antas ng determinism sa loob ng banal na kaharian? Ang mga pagkilos ba ng mga makalangit na nilalang na ito ay paunang natukoy, o tunay na nagtataglay sila ng kapasidad para sa malayang pagpili? Ang tanong na ito ay sumasalamin sa mga edad,
na nakakaapekto sa ating sariling pag-unawa sa moralidad at responsibilidad. Kung kahit na ang mga banal na nilalang ay napapailalim sa mga puwersa na lampas sa kanilang kontrol, gaano pa tayo, mga mortal lamang? Hindi ito tungkol sa pagbawas ng responsibilidad ng tao, sa halip, ito ay tungkol sa pagkilala sa pagiging komplikado ng pagkakaroon. Ang aming mga pagpipilian ay hinuhubog ng maraming mga kadahilanan, ang aming pag-aalaga, ating kapaligiran, ang aming genetic predispositions, mga kadahilanan na madalas na lampas sa aming malay-tao na kontrol. Ang pagtingin sa pagbagsak ng Lucifer sa pamamagitan ng lens na ito ay nagbibigay daan sa amin upang makiramay, hindi makonsensya, ang kanyang mga aksyon. Upang maunawaan ang bigat ng mga puwersang kosmiko sa paglalaro, ang mga panggigipit na maaaring hinimok sa kanya sa paghihimagsik, ay upang makakuha ng mas malalim na pagpapahalaga sa mga pakikibaka sa loob ng ating sarili at sa loob ng sangkatauhan bilang isang buo. Mag-isip tungkol sa paulit-ulit na mga tema ng paghihimagsik at pagtubo sa buong kasaysayan. Mula sa mga sinaunang alamat hanggang sa mga salungatan sa modernong araw, ang pakikibaka sa pagitan ng mga magkasalungat na puwersa ay sumasalamin sa labanan sa langit. Ang mga revolusyon, kapwa pampolitika at personal, ay madalas na nagmula sa isang napapansin na kawalan ng katarungan, isang pakiramdam ng pang-aapi, isang pagnanasa para sa higit pa. Ang mga pakikibaka na ito, ang mga gawaing ito ng pagsuway, ay hindi nakahiwalay na mga insidente, ang mga ito ay mga echoes ng sinaunang salungatan sa kosmiko, mga pagpapakita ng parehong pinagbabatayan ng mga tensyon na naglalaro sa isang mas maliit na sukat. Isaalang-alang ang papel ng pagdurusa. Sa tradisyonal na salaysay, ang pagdurusa ay madalas na tiningnan bilang parusa sa kasalanan. Ngunit sa loob ng kosmikong balangkas na ito, ang pagdurusa ay tumatagal sa isang bagong sukat. Ito ay nagiging isang kinahinatnan ng patuloy na digmaang kosmiko, isang byproduct ng sinaunang salungatan na patuloy na nagripple sa oras at espasyo. Ang pananaw na ito ay hindi nagpapaliit sa sakit ng pagdurusa, ngunit nagbibigay ito ng isang mas malawak na konteksto, isang balangkas para sa pag-unawa sa mga pinagmulan at layunin nito. Maaari itong maging isang catalysta para sa paglaki, isang krus na nakalimutan ng pagiging matatag at pakikiramay. At ano ang likas na katangian ng mabuti at masama? Sa loob ng kosmikong pakikibaka na ito, ang mga linya ay lumabo. Ang lilito bilang kasamaan mula sa isang pananaw ay maaaring makita bilang hustisya mula sa isa pa. Ang mga nahulog na anghel, na tiningnan bilang mga villain sa tradisyonal na salaysay, ay maaaring makita ang kanilang mga sarili bilang mga revolusyonaryo, na lumalaban sa isang malupit na rehimen. Ang kalabuan na ito ay naghahamon sa ating pinasimpleng mga paniwala ng mabuti at masama, na pinipili tayo na harapin ang pagiging komplikado ng moralidad at ang subjective na katangian ng katotohanan. Hinihikayat tayo nito na tanungin ang aming mga pagpapalagay, upang suriin ang aming sariling mga biases, at magsikap para sa isang mas nakakainis na pag-unawa sa mundo sa paligid natin. Ang digmaang kosmiko ay hindi lamang isang labanan sa pagitan ng ilaw at kadiliman, ito ay isang komplikadong interplay ng mga puwersa, isang tapestry na pinagtagpi mula sa mga thread ng ambisyon, hustisya, paghihimagsik, at pagtubos. At tayo, bilang mga nagmamana ng sinaunang salungatan na ito, ay tungkulin sa pag-unawa sa mga nuances, pagiging komplikado nito, at ang walang hanggang pamana. Ang bigat ng mga sinaunang laban na ito, ang mga salungatan sa langit na ito, ay nakasalalay sa ating mga balikat, hinuhubog ang ating mga pagpipilian, ating mga patutunguhan, at sa huli, ang ating pag-unawa sa ating sarili at universo. Ang pag-unawa na ito, ang kosmikong pananaw na ito, ay hindi tungkol sa pagbibigay katwiran sa maling paggawa. Ito ay tungkol sa pagkamit ng isang mas malalim, mas walang pakikiramay na pag-unawa sa kalagayan ng tao. Isaalang-alang ang hindi mabilang na mga digmaan na nakipaglaban sa buong kasaysayan, ang bawat isa ay ipinanganak mula sa isang pagkakaugnay ng mga kadahilanan, walang madaling ikinategorya bilang simpleng, mabuti, o kasamaan. Ang mga motibasyon sa likod ng mga salungatan na ito ay madalas na higit na naiinis kaysa sa pinasimple na mga salaysay na pinapayagan. Nakikita namin ang ambisyon, ang uhaw para sa kapangyarihan, ang desperadong pangangailangan para sa mga mapagkukunan, isang pagnanais para sa kalayaan, ang pagtatanggol ng tinubuang bayan, relihiyosong sigasig, pag-aaway ng ideolohikal, isang komplikadong tapestry na pinagtagpi mula sa mga thread ng karanasan ng tao,
na sumasalamin sa masalimuot na labanan ng cosmos. Ang bawat individual na kalahok, kung sundalo, pangkalahatan, o sibilyan, ay nagpapatakbo sa loob ng kanilang sariling konteksto, na hinihimok ng kanilang sariling natatanging pagganyak, na madalas na hinuhubog ng mga puwersa na lampas sa kanilang kontrol. Mag-isip tungkol sa mga individual na kwento sa loob ng mas malaking salungatan na ito. Ang sundalo na nakikipaglaban para sa kanyang pinaniniwalaan ay tama, hindi alam ang mas malaking machinations sa paglalaro. Ang sibilyan ay nahuli sa apoy ng crossfire, ang kanilang buhay ay hindi mababago na binago ng mga puwersa na higit sa kanilang pag-unawa. Ang pinuno, na hinihimok ng ambisyon o isang pakiramdam ng hustisya, na naniniwala na kumikilos sila sa pinakamainam na interes ng kanilang mga tao. Ang bawat isa sa mga individual na ito, na nahuli sa mga alon ng pakikibaka ng kosmiko na ito, ay naglalagay ng isang fragment ng mas malaking salungatan, isang microcosm ng digmaang langit. At ano ang tungkol sa tila hindi gaanong mahalagang mga kaganapan sa ating sariling buhay? Ang pang-araw-araw na mga pakikibaka, ang mga menor de edad na salungatan, ang mga pagkabigo at pagtatagumpay, ito rin ang mga tunog ng sinaunang labanan sa kosmiko. Ang pagigting sa pagitan ng aming mga hinahangad at ating mga responsibilidad, ang salungatan sa pagitan ng aming personal na ambisyon at ang mga pangangailangan ng iba, ang mga panloob na laban na ating kinasasangkutan laban sa ating sariling mga bahid at kahinaan, lahat ito ay mga pagpapakita ng parehong mga kosmikong puwersa na may hugis ng kasaysayan ng tao. Ang tila maliit na mga pagpipilian na ginagawa natin araw-araw, ang tila hindi gaanong kilos, ay nag-aambag sa mas malaking salaysay, na humuhubog sa kurso ng ating buhay at buhay ng mga nakapaligid sa atin. Ang pag-unawa sa kosmikong balangkas na ito ay nagbibigay daan sa amin upang makita ang aming sariling buhay, ang aming sariling mga pakikibaka, hindi bilang nakahiwalay na mga insidente ngunit bilang bahagi ng isang mas malaki, mas makabuluhang pagsasalaysay. Pinapayagan kaming tingnan ang aming sariling mga hamon na may isang pananaw, upang pahalagahan ang pagiging komplikado ng pag-uugali ng tao, at linangin ang isang mas malalim na pakiramdam ng pakikiramay at pakikiramay. Hindi ito tungkol sa pagliit ng pagdurusa o pagkonsumo ng kawalan ng katarungan, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isang mas malalim na pag-unawa sa mga puwersa na humuhubog sa ating buhay at buhay ng iba, na nagpapahintulot sa atin na mag-navigate sa pagiging komplikado ng karanasan ng tao na may higit na karunungan at pag-unawa. Ang bigat ng kasaysayan, ng mga sinaunang laban na ito, ang mga echoes ng mga salungatan sa langit, ay hindi pa sa ninamadadala na nag-iisa, ngunit sa halip, ang mga nakabahaging karanasan na kumukonekta sa ating lahat. Upang makilala ang koneksyon na ito, ang ibinahaging pamana na ito, ay upang simulan upang malutas ang mga misteryo ng pagkakaroon mismo. Isaalang-alang ang tila walang kabuluhan, isang pinainit na argumento sa isang mahal sa buhay, isang hindi nakuha na pagkakataon, isang biglaang sakit. Ang mga kaganapang ito, na tila hindi gaanong mahalaga sa engranding pamamaraan ng mga bagay, ay sumasalamin pa rin sa pakikibaka ng kosmiko. Ang alitan sa isang relasyon ay sumasalamin sa pag-aaway ng mga katawan ng langit, ang gravitational pull ng mga sumasalungat na puwersa. Ang isang hindi nakuha na pagkakataon ay kumakatawan sa isang pagkakaiba-iba mula sa isang paunang natukoy na landas, isang paglipat sa mga cosmic currents na nagbabago sa kurso ng buhay ng isang tao. Ang isang biglaang sakit ay maaaring matingnan bilang isang pagkagambala ng likas na pagkakasunod-sunod, isang paalala ng pagkasira ng pagkakaroon, ang tiyak na balanse ng buhay at kamatayan, isang microcosm ng patuloy na paglikha at pagkawasak na sumasailalim sa universo. Isipin ang mga kwento na sinabi sa buong kasaysayan, ang mga alamat ay dumaan sa mga henerasyon. Ang mga kwentong ito, na madalas na napuno ng mga Diyos at monsters, bayani at villain, ay hindi lamang mga pantasya, ngunit sa halip na simbolikong mga representasyon ng pakikibaka ng kosmiko. Ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama, magaan at kadiliman, pagkakasunod-sunod at kaguluhan, ito ay hindi mga abstract na konsepto, ngunit nasa salat na puwersa na humuhubog sa ating mundo, na nakakaimpluwensya sa ating mga pagpapasya at kilos, kapwa ng paisa-isa at sama-sama. Ang bawat kultura ay may sariling natatanging mitolohiya, ang sariling interpretasyon ng tunggalian ng kosmiko. Mula sa mga sinaunang mitolohiya ng Greek ng Olympus hanggang sa Norse sagas ng Ragnarok, mula sa mga epiko ng Hindu ng Mahabharata hanggang sa mga kwento ng paglikha ng mga katutubong kultura sa buong mundo,
ang mga salaysay na ito ay nagbibigay ng isang balangkas para sa pag-unawa sa karanasan ng tao, na nag-aalok ng mga paliwanag para sa mga misteryo ng buhay at kamatayan, pagdurusa at kagalakan. Sinasalamin nila ang universal na tao na kailangang magkaroon ng kahulugan ng kaguluhan, upang makahanap ng pagkakasunod-sunod sa maliwanag na randomness ng pagkakaroon. Ngunit ang mga kwentong ito ay hindi lamang mga sinaunang labi. Ang mga ito ay nabubuhay na salaysay, patuloy na umuusbong at umaangkop sa pagbabago ng mga oras. Patuloy nilang ipagbigay alam ang ating pag-unawa sa ating sarili at sa ating lugar sa universo. Ang mga bayani at vila ng mga kwentong ito, ang kanilang mga tagumpay at pagkatalo, ang kanilang mga pakikibaka at sakripisyo, ay patuloy na sumasalamin sa atin ngayon, na nagpapaalala sa atin ng walang katapusang kapangyarihan ng espiritu ng tao, ang kapasidad para sa kapwa mahusay at malaking kasamaan, ang patuloy na pag-igting sa pagitan ng paglikha at pagkawasak. Kung mas maraming nasusuri natin ang mga sinaunang salaysay na ito, mas nagsisimula tayong maunawaan ang malalim na pagkakaugnay ng lahat ng mga bagay. Nakita namin na ang tila nakahiwalay na mga kaganapan ng ating sariling buhay ay ngunit ang mga thread sa isang mas malaking tapestry, na pinagtagpi mula sa tela ng oras at espasyo, isang tapestry na umaabot sa simula ng oras at pasulong sa isang hindi kilalang hinaharap. Ang pag-unawa na ito, ang kosmikong pananaw na ito, ay hindi mabawasan ang kahalagahan ng aming mga individual na karanasan, ngunit sa halip ay nagpapabuti sa kanila, na nagbibigay sa kanila ng mas malalim na kahulugan, isang mas malaking kabuluhan sa loob ng engranding pagsasalaysay ng pagkakaroon. Pinapayagan kaming pahalagahan ang masalimuot na sayaw ng mga puwersa na humuhubog sa ating buhay, upang makahanap ng kahulugan sa gitna ng kaguluhan, at mag-navigate sa pagiging komplikado ng karanasan ng tao na may higit na karunungan, pakikiramay, at pag-unawa. Ito ay tungkol sa paghahanap ng aming lugar, hindi lamang sa mundo, kundi sa cosmos. At ang pananaw na kosmiko na ito, ang aking kaibigan, ay hindi lamang ilang abstract na pilosopikal na paniwala. Ito ay isang praktikal na tool, isang gabay para sa pag-navigate sa pagiging komplikado ng buhay. Isaalang-alang ang siklo ng likas na katangian ng paglikha at pagkawasak, kaya laganap sa mga sinaunang alamat na ito. Ang phoenix na tumataas mula sa abo, ang mga panahon ng pag-on, ang patuloy na ebb at daloy ng mga tides ito ay hindi lamang mga metaphor kundi mga pagmumuni-muni ng mga pangunahing prinsipyo na namamahala sa universo. Ang pag-unawa sa kalikasan na siklo na ito ay nagbibigay daan sa amin upang lapitan ang mga hamon sa buhay na may ibang mindset. Natutunan nating tanggapin ang hindi maiiwasang mga panahon ng pagkawasak, hindi bilang mga pagtatapos, ngunit bilang kinakailangang mga paglilipat, na naglalagay ng daan para sa pag-renew at muling pagsilang. Mag-isip tungkol sa iyong sariling buhay. Naranasan mo na ba ang mga panahon ng matinding pakikibaka, ng tila pagkatalo? Paano ka lumitaw mula sa mga karanasan na iyon? Natagpuan mo ba ang iyong sarili na mas malakas, mas matalino, mas nababanat? Ang mga panahong ito ng pagkawasak, pagkawala ng trabaho, mga breakdown ng relasyon, mga personal na pag-setback madalas na pinipili tayo na harapin ang aming mga limitasyon, upang malaglag kung ano ang hindi na nagsisilbi sa atin, at lumikha ng puwang para sa isang bago upang lumitaw. Ito ay sa mga sandaling ito ng maliwanag na kaguluhan na madalas nating mahahanap ang mga buto ng paglaki at pagbabagong anyo. Itinuturo din sa amin ng mga sinaunang alamat ang kahalagahan ng balanse. Ang patuloy na pakikibaka sa pagitan ng magkasalungat na puwersa ilaw at kadiliman, mabuti at masama, paglikha at pagkawasak ay hindi isang labanan na manalo o mawala, ngunit isang pabago-bagong pag-igting na nagpapanatili ng integridad ng cosmos. Ang mga labis, sa anumang aspeto ng buhay, ay bihirang mapanatili. Ang totoong lakas ay hindi nakasalalay sa pagtanggal ng kadiliman, ngunit sa pagsasama ng ilaw at anino, sa paghahanap ng pagkakaisa sa loob ng dualidad. Nalalapat ito sa aming personal na buhay, ating mga relasyon, at maging ang ating mga lipunan. Dapat tayong magsikap para sa isang balanse, isang maayos na interplay ng mga sumasalungat na puwersa, na kinikilala ang likas na halaga sa pareho. Isaalang-alang ang konsepto ng karma, isang sentral na pamagat sa maraming pilosopiya ng silangan. Nakikipag-usap ito sa magkakaugnay na sanhi at epekto, ang ideya na ang ating mga aksyon ay may mga kahihinatnan, hindi lamang sa buhay na ito, ngunit potensyal sa buhay sa hinaharap. Hindi ito tungkol sa parusa o gantimpala,
ngunit tungkol sa pag-unawa sa ripple effect ng aming mga pagpipilian. Ang bawat kilos, bawat pag-iisip, ang bawat hangarin ay nagpapadala ng mga ripple sa universo, na nakaka-impluwensya hindi lamang sa ating sariling buhay kundi ang buhay ng iba. Ang pag-unawa na ito ay nagtataguyod ng isang pananagutan, isang malalim na kamalayan ng ating pagkakaugnay sa mundo sa paligid natin. Hinihikayat tayo na kumilos ng may higit na hangarin, na may pakikiramay, at may malalim na paggalang sa mesla na balanse ng cosmos. Tungkol ito sa pagkilala na hindi tayo nakahiwalay na mga individual, ngunit ang mga mahalagang bahagi ng isang malawak, magkakaugnay na web ng buhay. At ang pag-unawa sa aming lugar sa loob ng web ay nagbibigay daan sa amin upang mabuhay ng mas may kamalayan, mas may kahulugan, mas maayos. Ang mga alamat, ang mga kwento, nag-aalok ng isang mapa, isang gabay, upang mag-navigate sa masalimuot na web. Ipinapaliwanag nila ang landas patungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa ating sarili, ating lugar sa universo, at ang malalim na pagkakaugnay ng lahat ng mga bagay. Kaya, paano natin mailalapat ang mga sinaunang karunungan sa ating modernong buhay? Hindi ito tungkol sa pag-ampo ng isang tiyak na relihiyon o pilosopiya, ngunit tungkol sa pagyakap sa pinagbabatayan ng mga prinsipyo. Isipin ang iyong pang-araw-araw na gawain, ang iyong mga relasyon, ang iyong trabaho. Saan mo nakikita ang mga kawalan ng timbang? Saan ka kumapit sa mga lipas na mga pattern, paglaban sa kinakailangang pagbabago? Halimbawa, isaalang-alang ang konsepto ng pagpapalam. Sa maraming mga kultura, may mga ritual sa paligid ng paglabas ng mga bagay na susunog ang mga lumang titik, nagkalat na abo, simbolikong paglilinis ng espasyo. Ang mga ito ay hindi lamang simbolikong kilos, ang mga ito ay makapangyarihang mga gawa ng paglabas ng emosyonal na bagahe, ng paggawa ng silid para sa bagong enerhiya. Madalas nating hawakan ang mga bagay sama ng loob, panghihinayang, takot na timbangin tayo, na pumipigil sa amin na sumulong. Ang pag-aaral na bitawan, upang patawarin ang ating sarili at ang iba pa, ay mahalaga para sa personal na paglaki at pagbabagong anyo. Hindi ito nangangahulugan ng pagkalimot o pag-condemn ng mga nakakapinsalang kilos, ngunit sa halip ay ilalabas ang emosyonal na pagkakahawak na mayroon sila sa amin. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa ating sarili mula sa nakaraan upang yakapin natin ang hinaharap. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang paglilinang ng kamalayan sa sarili. Ang mga alamat ay madalas na nagtatampok ng mga bayani na nagsasagawa ng mga paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, kinakaharap ng kanilang mga panloob na demonyo at sa huli ay nagbabago ang kanilang sarili. Ito ay sumasalamin sa ating sariling buhay. Kailangan nating maglaan ng oras para sa introspection, upang maunawaan ang ating mga lakas at kahinaan, ating mga halaga at paniniwala. Ang pag-journal, pagmumuni-muni, paggugol ng oras sa kalikasan, lahat ito ay mga tool na makakatulong sa amin na kumonekta sa aming mga panloob na sarili, upang makakuha ng isang mas malinaw na pag-unawa kung sino tayo at kung ano ang tunay na mahalaga sa atin. Ang kamalayan sa sarili na ito ay nagbibigay daan sa amin upang makagawa ng mas maraming malay na mga pagpipilian, upang ihanay ang aming mga aksyon sa aming mga halaga, at mabuhay ng isang mas tunay na buhay. Isaalang-alang ang siklo ng kalikasan ng buhay, kamatayan, at muling pagsilang. Maraming mga kultura ang nagdiriwang ng mga kapistahan na minarkahan ang nagbabago ng mga panahon, na kinikilala ang mga likas na ritmo ng mundo. Ang mga pagdiriwang na ito ay isang paalala na ang pagbabago ay hindi maiiwasan, na ang buhay ay isang tuloy-tuloy na proseso ng paglaki at pagkabulok, ng pagkawasak at pag-renew. Sa halip na matakot na pagbabago, dapat nating yakapin ito, na uunawaan na ito ay isang natural na bahagi ng paglalakbay sa buhay. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng siklo ng likas na katangian ng pagkakaroon, maaari nating mag-navigate sa buhay ng buhay na may higit na biyaya at pagiging matatag. Makikita natin ang mga panahon ng pakikibaka hindi bilang mga pagkabigo ngunit bilang mga pagkakataon para sa pag-aaral at paglaki, tulad ng mga hakbang sa landas patungo sa pagtuklas sa sarili at pagbabagong anyo. Natuto kaming sumayaw na may hindi maiiwasang mga alon ng pagbabago, sa halip na makipaglaban sa kanila. Nangangailangan ito ng lakas ng loob, kakayahang umangkop, at isang malalim na tiwala sa proseso ng buhay mismo. At iyon ang nagdadala sa amin sa konsepto ng pagtanggap. Hindi pasibo na pagbibitiw, isipin mo, ngunit isang aktibong yakap ng kung ano.
Hindi ito nangangahulugang pagtanggap ng kawalan ng katarungan o nakakapinsalang mga sitwasyon nang hindi nagsusumikap para sa pagbabago. Nangangahulugan ito na tanggapin ang kasalukuyang sandali, kasama ang lahat ng mga pagkadilim at pagiging komplikado nito, nang walang paghuhusga. Madalas nating pigilan ang hindi natin gusto, lumilikha ng panloob na kaguluhan at pagdurusa. Ang pagtanggap ay nagbibigay daan sa amin upang makita ang mga bagay tulad ng mga ito, kung wala ang filter ng ating damdamin o naunang mga paniwala. Ito ay tungkol sa pagkilala sa katotohanan ng isang sitwasyon, kahit na masakit, at pagkatapos ay pipiliin kung paano tumugon. Mag-isip ng isang oras na nahaharap ka sa isang makabuluhang hamon, isang pagkawala, isang pag-aalsa, isang mahirap na relasyon. Nilabanan mo ba ang sitwasyon, kumapit sa kung ano ang, o nakakita ka ba ng isang paraan upang tanggapin ito? Ang pagtanggap ay hindi mababawasan ng sakit, ngunit maaari itong palayain ka mula sa pagkakahawak nito. Pinapayagan ka nitong ituon ang iyong enerhiya sa kung ano ang maaari mong kontrolin ang iyong mga saloobin, ang iyong mga aksyon, ang iyong tugon. Lumilikha ito ng puwang para sa pagpapagaling at paglaki. Ang pagtanggap na ito ay umaabot din sa ating sarili. Tayong lahat ay hindi sakdal na nilalang, may kamalian at mahuhulog. Nagkakamali tayo. Mayroon tayong mga panghihinayang, hindi tayo maikli sa aming mga mithiin. Sa halip na matalo ang ating sarili sa mga pagkadilim na ito, kailangan nating magsagawa ng pakikiramay sa sarili. Tratuhin ang iyong sarili ng parehong kabaitan at pag-unawa ay mag-aalok ka ng isang kaibigan na nahaharap sa mga katulad na hamon. Patawarin ang iyong sarili sa iyong mga pagkakamali, alamin mula sa kanila, at sumulong. Ang isa pang kritikal na aspeto ng pagbabagong anyo na paglalakbay na ito ay ang paglilinang ng pasasalamat. Ang paggugol ng oras sa bawat araw upang pahalagahan ang magagandang bagay sa ating buhay, gaano man kaliit, ay nagbabago ng ating pananaw. Tumutulong ito sa atin na nakatuon sa kung ano ang mayroon tayo, kaysa sa kung ano ang kakulangan natin. Ang pagsasanay na ito ay hindi tungkol sa hindi papansin ng paghihirap o pagpapanggap na ang lahat ay perpekto. Ito ay tungkol sa aktibong paghahanap at pagkilala sa mga positibong aspeto ng ating buhay, kahit nasa gitna ng mga paghihirap. Ang isang simpleng journal ng pasasalamat, isang sandali ng pagmuni-muni bago matulog, na nagpapahayag ng pasasalamat sa isang tao, ang mga maliliit na kilos na ito ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa aming pangkalahatang kagalingan. Ito ay nagtataguyod ng isang pakiramdam ng kasiyahan at pagpapahalaga, na ginagawang mas nababanat sa harap ng kahirapan. Isaalang-alang ang kapangyarihan ng hangarin. Maraming mga espiritual na tradisyon ang binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtatakda ng mga hangarin, na sinasadya na pumili ng direksyon ng ating buhay. Hindi ito tungkol sa mahigpit na pagpaplano o pagkontrol sa bawat kinalabasan, ito ay tungkol sa pag-align ng aming mga aksyon sa aming mga halaga at adhikain. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga malinaw na hangarin, lumikha kami ng isang pakiramdam ng layunin at direksyon, na gumagabay sa aming mga pagpipilian at kilos patungo sa isang mas nakakatuwang buhay. Ito ay tungkol sa pagtukoy kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo at sinasadya na lumipat patungo dito, isang hakbang sa bawat oras. Ito ay maaaring maging anumang bagay mula sa paghabol sa isang tiyak na layunin ng karera upang mapangalagaan ang isang makabuluhang ugnayan sa paglilinang ng isang malusog na pamumuhay. Ang susi ay ang maging maingat at pare-pareho sa iyong mga pagsisikap. At sa wakas, alalahanin ang kahalagahan ng pamayanan. Kami ay mga sosyal na nilalang, malalim na magkakaugnay sa iba. Ang pagbabahagi ng aming mga karanasan, pagsuporta sa bawat isa, at pag-aaral mula sa isa't isa ay mahalaga para sa personal na paglaki at pagbabagong anyo. Hanapin ang iyong tribo, ang iyong sistema ng suporta, ang mga taong nagpapalaki sa iyo, hominin ka, at magbigay ng inspirasyon sa iyo. Makisali sa mga aktibidad na kumukonekta sa iyo sa isang mas malaking pamayanan, kung ito ay sa pamamagitan ng pagboluntaryo, pagsali sa isang club, o simpleng paggugol ng oras sa mga mahal sa buhay. Ang pakiramdam ng pag-aari na ito ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng saligan at layunin, pagyamanin ang ating buhay at gawing mas makabuluhan ang ating paglalakbay. Ang karanasan ng tao ay, pagkatapos ng lahat, isang ibinahagi. Natututo tayo at magkasama. Kaya, naantig namin ang pakikiramay sa sarili, pasasalamat, hangarin, at pamayanan, apat na mga pundasyon ng isang tunay na pagbabagong anyo na paglalakbay.
Maghahanap tayo ng kaunting mas malalim sa kung paano magkakaugnay ang mga prinsipyong ito at suportahan ang bawat isa. Isipin ang mga ito hindi bilang hiwalay na mga nilalang, ngunit bilang mga thread na pinagtagpi upang lumikha ng isang mayamang tapestry ng personal na paglaki. Halimbawa, ang pakikiramay sa sarili ay nagpapalabas ng ating kakayahang linangin ang pasasalamat. Kapag kami ay mabait sa ating sarili, mas malamang na mapansin natin at pinahahalagahan ang mga magagandang bagay sa paligid natin. Sa halip na manatili sa ating mga pagkukulang, maaari nating kilalanin ang ating mga lakas at ipagdiwang ang ating mga nagawa, gayunpaman maliit. Isipin ng isang tao na patuloy na pinapahiya ang kanilang sarili para sa bawat menor de edad na pag-iingat, mahirap para sa kanila na makita ang positibo sa gitna ng negativity. Ngunit ang isang tao na nagsasagawa ng pakikiramay sa sarili ay mas malamang na tingnan ang mga pag-aalsa bilang mga pagkakataon sa pag-aaral, na nakatuon sa kanilang natutunan kaysa sa kung ano ang nabigo nilang makamit. Binago nito ang focus mula sa pagpuna sa sarili hanggang sa pagtanggap sa sarili, na naglalagay ng daan para sa pasasalamat. Katulad nito, ang pasasalamat ay nagpapabuti sa aming kakayahang magtakda ng mga makabuluhang hangarin. Kapag pinahahalagahan namin kung ano ang mayroon kami, mas mahusay kaming kagamitan upang matukoy kung ano ang tunay na mahalaga sa amin. Ang aming mga hangarin ay nagiging mas tunay at hindi gaanong hinihimok ng isang pakiramdam ng kakulangan o pag-agaw. Kung patuloy kaming naayos sa kung ano ang nawawala namin, ang aming mga hangarin ay malamang na ma-fuel sa pamamagitan ng isang pagnanais na punan ang walang bisa, na potensyal na humahantong sa hindi matatag na mga hangarin. Ngunit kung tayo ay nakasalalay sa pasasalamat, ang aming mga hangarin ay dumadaloy mula sa isang lugar ng kasaganaan, na ginagawang mas napapanatiling at matupad. Halimbawa, sa halip na magsikap para sa yaman lamang upang makatakas sa kawalan ng kapanatagan sa pananalapi, maaari naming magtakda ng isang balak na gamitin ang aming mga mapagkukunan sa pananalapi upang suportahan ang mga sanhi na ating pinapahalagahan, na humahantong sa isang mas makabuluhan at buhay na hinihimok ng layunin. At ang interplay sa pagitan ng intensyon at pamayanan ay pantay na makabuluhan. Ang aming mga hangarin ay madalas na nagsasangkot sa pagkonekta sa iba, pakikipagtulungan sa mga proyekto, o pag-aambag sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Nangangailangan ito sa amin upang aktibong makisali sa aming komunidad, naghahanap ng suporta at pagbabahagi ng aming mga karanasan. Mag-isip ng isang taong nagtatakda ng isang balak na magsimula ng isang negosyo. Ang mapaghangad na layunin na ito ay mas malamang na maisasakatuparan sa suporta ng mga mentor, mga nakikipagtulungan, at isang network ng mga katulad na pag-iisip. Nagbibigay ang komunidad hindi lamang praktikal na tulong kundi pati na rin ang emosyonal na suporta at paghihikayat, na tumutulong sa kanila na mag-navigate ng mga hamon at manatiling motivation. Sa kabaligtaran, ang pakikipag-ugnay sa isang pamayanan ay makakatulong sa amin na linawin ang aming mga hangarin, na inilalantad sa amin sa mga bagong pananaw at mga pagkakataon na maaaring hindi natin isinasaalang-alang kung hindi man. Sa wakas, ang bilog ay nakumpleto ng suporta ng papel ng pamayanan sa pagpapalakas ng pakikiramay sa sarili. Kapag napapaligiran tayo ng mga taong tumatanggap at nakakaintindi sa atin, lumalaki ang ating kakayahan sa pakikiramay sa sarili. Ipinapaalala nila sa amin ang aming mga lakas, nag-aalok ng paghihikayat sa mga mahihirap na oras, at tulungan kaming makita ang ating sarili na may higit na kailanawan at pakikiramay. Ang pagbabahagi ng aming mga pakikibaka sa mga mapagkakatiwalaang individual ay maaaring mabawasan ang mga damdamin ng kahihiyan at paghihiwalay, na nagpapahintulot sa amin na lapitan ang aming mga pagkadilim na may higit na pag-unawa at pagtanggap. Ang ibinahaging karanasan ng tao, ang kolektibong paglalakbay na ito ng paglago, ay kung ano ang tunay na ginagawang posible ang proseso ng pagbabagong ito. Ito ay sa pag-unawa at suporta ng iba na nahanap natin ng lakas upang maging aming pinakamahusay na sarili. Ang pagkakaugnay na ito sa pagitan ng pasasalamat, hangarin, pamayanan, at pakikiramay sa sarili ay hindi isang mahigpit na balangkas, ngunit isang pabago-bagong sayaw. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng paglaki at pagpipino, isang paglalakbay sa halip na isang patutunguhan. Isaalang-alang, halimbawa, isang batang artista na nakikipaglaban sa pagdududa sa sarili. Maaari silang magsimula sa pamamagitan ng pagsasanay ng pasasalamat sa maliit na kagalakan sa kanilang buhay, ang kagandahan ng isang paglubog ng araw,
ang kaginhawaan ng isang mainit na tasa ng tsaa, ang suporta ng isang kaibigan. Nililinang nito ang isang pakiramdam ng pagpapahalaga, paglilipat ng kanilang pokus na malayo sa kanilang napansin na mga pagkabigo. Mula sa pundasyong ito ng pasasalamat, maaari silang magtakda ng isang intensyon marahil upang makumpleto ang isang tiyak na proyekto ng sining, o upang lumahok sa isang lokal na exhibition. Ang hangarin na ito ay nagbibigay sa kanilang malikhaing enerhiya ng isang direksyon, isang layunin. Upang makamit ang kanilang hangarin, maaari silang maghanap ng isang pamayanan ng mga kapwa-artista, pagsali sa isang pagawaan, o pakikilahok sa mga online forum. Ang pamayanan na ito ay nagbibigay ng napakahalagang puna, paghihikayat, at isang pakiramdam ng pag-aari. Ang ibinahaging mga pakikibaka at tagumpay ay nagtataguyod ng isang pakiramdam ng camaraderie, na nagpapaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang masining na paglalakbay. Ang nakabubuo na pintas na natanggap nila, habang kung minsan ay mapaghamong, pinapalakas ang kanilang pakikiramay sa sarili. Natutunan nilang tingnan ang mga pag-setback hindi bilang mga personal na pagkabigo, ngunit bilang mga pagkakataon para sa paglaki at pag-aaral. Pinahahalagahan nila ang proseso mismo, ang paglalakbay ng paglikha, kahit na sa gitna ng hindi may iwasang mga hamon. At ang prosesong ito ay hindi linear. Magkakaroon ng mga sandali ng pag-aalinlangan, mga oras na ang pasasalamat ay nakakaramdam ng mailap, kapag ang mga hangarin ay hamina, o kapag ang pakiramdam ng komunidad ay malayo. Hindi ito mga pagkabigo, ngunit simpleng sandali sa sayaw. Ang susi ay kilalanin ang mga sandaling ito, kilalanin ang mga ito ng walang paghuhusga, at malumanay na i-redirect ang aming pagtuon pabalik sa mga magkakaugnay na elemento. Marahil ang pagbabalik sa maingat na pagpapahalaga, ang isang muling pagsusuri ng mga hangarin, o isang nabagong pangako sa pagkonekta sa komunidad ay maaaring maghari sa proseso ng pagbabagong anyo. Ang patuloy na siklo ng pagmuni-muni at pag-aayos ay mahalaga para sa napapanatiling personal na paglaki. Ito ay tungkol sa paglilinang ng isang nababanat na espiritu, isa na maaaring ma-weather ang mga bagyo at lumitaw ng mas malakas, mas matalinong, at mas mahabagin. Tungkol ito sa pag-unawa na ang pag-unlad ay hindi palaging isang tuwid na linya, ito ay isang paikat-ikot na landas, na puno ng hindi inaasahang pagliko at magagandang pagtuklas. Ang paglalakbay mismo, kasama ang lahat ng pag-aalsa nito, ay ang gantimpala. Tandaan, ang layunin ay hindi pagiging perpekto, ngunit ang pag-unlad. At ang pag-unlad na yun ay na-fuel sa pamamagitan ng pagkakaugnay ng pasasalamat, hangarin, pamayanan, at pakikiramay sa sarili. Kaya, anong aspeto ng magkakaugnay na diskarte na ito sa personal na paglago ay sumasalamin sa iyo? At paano mo planong isama ito sa iyong sariling buhay? Upang sumisid sa mas malalim sa mga konsepto na ito at galugarin ang mas praktikal na mga diskarte, siguraduhing mag-subscribe, pindutin ang abiso na yun upang hindi mo makaligtaan ang mga video sa hinaharap, at suriin ang aking susunod na video sa paglilinang ng maalalahanin na pakikiramay sa sarili. Hanggang sa pagkatapos, patuloy na lumalaki. Siyaw, ito si Marco.